Dalawang lalaki ang natigil sa isang sirang kotse sa panahon ng isang zombie apocalypse. Hindi nila ito maayos at umalis sa loob ng 3 araw, at nauubusan na ang mga supply. Makakalabas ba sila? Dinala tayo ng kwento sa mundo sa panahon ng isang zombie apocalypse. Dalawang magkaibigan sa baseball, sina Mickey at Ben, ay kabilang sa ilang mga nakaligtas. Napilitan silang maglakbay sa mga kagubatan at lalawigan ng New England upang maghanap ng mga probisyon, paminsan-minsan na inaangkop ang kanilang sarili mula sa mga uhaw-dugo na zombie. Sa katunayan, ang post-apocalyptic na mundo ay naging napaka-nakakapagod, at karamihan ng oras ay wala silang ginagawa. Si Ben ay mas mabilis na umakma sa bagong realidad kaysa sa kanyang kaibigan. Natutunan niyang pumatay ng mga zombie at makakuha ng pagkain gamit ang mga improvised na paraan. Si Mickey, sa kabaligtaran, ay natatakot na humawak ng armas at mas gusto na mawalay sa realidad sa tulong ng musika sa kanyang mga headphone. Sa isa pang misyon, nakakita ang mga lalaki ng isang iniwang kotse. Isang babaeng zombie ang lumabas sa upuan ng driver, pero agad nag-react si Ben at binaril siya sa ulo. Mabuti pa sa mga lalaki, agad na gumana ang kotse at ngayon ay makakapagpatuloy na sila sa kanilang sapilitang paglalakbay gamit ang gulong. Nag-alok si Mickey na pumunta sa bahay ng kanyang dating kasintahan, para maghanap ng mga panestos doon. Habang hinahanap ni Ben ang mga zombie sa bahay, naaalala ni Mickey ang kanyang dating kasintahan sa silid nito. Kumuha siya ng bagong disc mula sa kanyang dresser para sa kanyang player, pagkatapos ay naamoy niya ang damit nito at si Ben, sa kabilang banda, pinipili lamang ang mga bagay na magagamit nila sa daan, at nakakita ng dalawang mga walkie-talkie na may baterya sa mga gamit. Kumuha ang mga lalaki ng kumot at unan mula sa silid ng mga babae para matulog sa loob ng kotse. Napagod na si Mickey sa paggala sa mga iniwang bahay at pagbubul ng gabi sa kalsada, kaya inanyayahan niya si Ben na manatili sa bahay kahit sandali lang. Naniniwala si Ben na kaya niya ito. Naniniwala siya na ang pag-upo sa isang lugar ay hindi ligtas at kailangan nilang patuloy na gumalaw para mabuhay. Inaalala niya sa kaibigan niya na noong una pa lang, sila ay nagkulong sa bahay ni Mickey ng 3 buwan kasama ang buong pamilya. Ang pag-upo sa isang nakakulong na espasyo ay naging tunay na impyerno. Mabilis na naubusan ng pagkain ng grupo, at kinailangan ni Ben na patayin ang mga aso para sa pamilya. Sa huli, ang mga zombie ay pumasok pa rin sa bahay at tanging ang dalawang kaibigan ang nakaligtas sa karahasan. Isang araw, nakakita si Mickey ng kotse. Nakakita siya ng mga walkie-talkie at inilalagay ang mga baterya sa mga ito. Siya at si Ben ay nagpasyang suriin ang saklaw ng radyo at biglang nakarinig ng boses ng ibang tao. Nakikinig ang mga lalaki sa mga usapan ng ibang nakaligtas, kung saan pinag-uusapan nila ang listahan ng mga pangangailangan para sa mga tao sa kampo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, narinig ni Mickey ang boses ng ibang tao. Mula sa kanilang pag-uusap, naiintindihan niya na may mga taong malapit sa kanila na patuloy na nagdiriwang sila ng mga kaarawan, nanunood ng mga pelikula at laging may pagkain at tulog. Si Mickey ay nagpasyang makialam upang humingi ng pagsama sa kanila sa kampo. Isang boses ng lalaki narinig mula sa kotse. Ang boses ng lalaki mula sa radyo ay sumagot sa kanya ng may pagmamatigas upang hindi siya makialam sa komunikasyon at sinabi na walang lugar para sa kanila sa kampo. Hiningi rin ng boses sa ibang tao, na si Annie, na ihinto ang anumang pakikipag-ugnayan sa mga lalaki. Sa pagkabigo, sinubukan ni Mickey na makipag-ayos sa mga estranghero, ngunit pinutol nila ang koneksyon. Tahimik na tinanggap ni Ben ang nangyari at nag-alok na kalimutan ng usapan na ito, ngunit ang kaibigan niya ay hindi pwedeng tanggapin ang pagtanggi at patuloy na sinusubukang makipag-ugnayan kay Annie. Si Ben, sa kabilang banda, ay mas makatotohanan at pinapayuhan si Mickey na sundin ang halimbawa niya para makaligtas. Dumating ang mga kaibigan sa isang abandoned motel. Si Mickey ay pumunta para tingnan ang gusali at agad na nagsisisi. May mga zombie na nakakulong. Si Ben ay kailangang muling harapin ang panganib at protektahan sila mula sa mga patay. Sinusubukan niyang hikayatin ang kaibigan niya na sumama sa kanya at matutunan kung paano pumatay ng mga zombie, ngunit hindi nakikita ang pangangailangan. Malapit nang makaharap ni Mickey ang mga zombie ng mag-isa. Lumabas si Ben para lumangoy habang si Mickey ay mahimbing na natutulog sa kotse. Pagkatapos nito, hindi niya narinig kung paano papalapit ang bangkay ng babae sa kotse. Natatakot na si Mickey at hindi alam kung ano ang gagawin sa susunod at kung paano ipagtanggol ang sarili. Natagpuan niyang mag-isa siya sa zombie sa unang pagkakataon, kaya naman desperadong sinubukan niyang sumigaw para iligtas siya ni Ben. Pagkatapos masaksihan ng mga kilos ng bangkay sa loob ng ilang sandali, napagtanto ng lalaki na hindi nito nauunawaan kung paano papasok at maaaring magdikit sa kotse magpakailanman. Pagkatapos ay napagtanto ng lalaki na kahit na ang nasa harap niya ngayon ay isang zombie, naisip niya ang maraming buwan na walang intimacy, nagpasya siyang samantalahin ang sitwasyon at matugunan ang kanyang pangangailangan sa pamamagitan ng pagtingin sa babae. Ang kasukdulan ng kanilang romantikong sandali ay nabigo ni Ben na bumalik sa kotse at pinaputukan ng zombie sa ulo. Araw-araw lumalala ang tensyon sa pagitan ng magkaibigan. Nagpatuloy sila at naghahanap sa mga abandonadong bahay. Sa isang punto, nawalan ng kontrol si Mickey at sinabi sa kanyang kaibigan na sila ay mananatili sa magdamag. Gumawa ng mga konsesyon si Ben, ngunit bilang kapalit ay kinuha ang player kay Mickey. Ipinaliwanag niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi na si Mickey ay naubusan ng lahat ng baterya at inilagay ang kanilang buhay sa panganib, dahil baka hindi niya marinig ang paglapit ng mga zombie dahil sa ito ay malakas ang tunog. Sinusubukan ni Ben na ipaliwanag sa kanyang kaibigan na dapat silang magtulungan at tulungan ng isa't isa matapos ang mga salita ng kanyang kaibigan, nagulat ulit si Mickey at umalis. Sa silid, sinubukan ni Mickey na makipag-ugnayan kay Annie ulit.
Sinagot na siya ng babae at sinabi sa lalaki na maaari siyang pagbawalan dahil sa isang pag-uusap. Pinayuhan niya ang lalaki na ang kampo ng mga nakaligtas ay hindi man lang katulad ng iniisip ni Mickey, at hiniling sa kanya na iwanan ang ideya ng pagsama sa kanila. Handa nang iwanan ni Ben ang kaibigan para sumama sa kanila. Samantala, sa wakas ay nakahinga ng bahagya si Ben. Pinatunog niya ang player sa pinakamataas na lakas, uminom at sumayaw gamit ang baril. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig niya ang mga nakakabahalang tunog sa labas ng bahay at kinuha ang mga zombie. Napagpasyahan ni Ben na bigyan ng kanyang kaibigan ng matinding aralin sa kaligtasan. Iniwan niya ang isang bat sa tabi ng natutulog na si Mickey, itinapon ng nahuling zombie sa silid at sinarado ang pinto. Nagising, humingi ng tawad si Mickey sa kanyang kaibigan na palabasin siya, pero iginiit ni Ben na harapin niya ang sitwasyon. Sa loob ng ilang panahon, naririnig ang takot na sigaw ni Mickey at ang tunog ng mga suntok. Maingat na binuksan ni Ben ang pinto at nakita ang kanyang kaibigan na humihinga ng hirap, lubos na natatakpan ng dugo ng zombie. Galit, si Mickey ay sinalakay ang kanyang kaibigan at binugbog siya. Sa kabila nito, masaya si Ben na nakaya ni Mickey na ipagtanggol ang sarili at patayin ang mga naglalakad na patay sa unang pagkakataon. Sinabi ni Mickey sa kaibigan ng kanyang pakikipag-usap kay Annie at hiniling niya sa kanya na kalimutan ito. Pagkatapos mawalan ng pag-asa sa isang normal na buhay, umiyak ang lalaki. Pinapatahan siya ni Ben at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Nagpunta at magkasama ang mga kaibigan sa pangingisda, nagbabahagi ng mga kwento sa buhay, at nagkaroon sila ng pagkakataon na magkasama muli. Isang araw, nakakita sila ng isang walang laman na kotse na iniwan sa gitna ng kalsada. Napagpasyahan ni Ben na alisin ang gasolina mula rito, ngunit napansin ni Mickey na ang hood ng kotse ay mainit pa rin. Naunawaan ng mga lalaki na hindi sila nag-iisa at tinawag ang may-ari ng kotse. Walang sumagot sa kanila, kaya't nagpasya si Ben na tapusin ang kanyang ginagawa at hindi agad napansin kung paano nakuha ng isang estranghero si Mickey bilang hostage, at itinutok ang kutsilyo sa kanyang lalamunan. Sinabi ng lalaki na ibigay sa kanya ang susi ng kotse, kung hindi, papatayin niya si Mickey. Pagkatapos ay sinubukan ni Ben na tanungin ang kanyang katwiran at kung kanino siya nagtatago, na handa siyang patayin ng isang inosente para dito. Sinabi ng estranghero na may mga taong nangako na hahayaan siyang umalis at bibigyan siya ng mga probisyon at sariling truck kung siya ay magtatrabaho para sa kanila sa buong taglamig. Ngunit nagsinungaling ang mga taong ito at ngayon kailangan niyang tumakbo para hindi siya maabutin. Muli siyang nagalit at nagsimulang magbanta na tusukin ang mata ni Mickey. Para pakalmihin siya, sinabi ni Ben na nasa ignition ng kotse ang mga susi. Ang lalaki ay nangako sa estranghero na itapon ang baril niya at hindi siya pipigilan sa pag-alis kung palalayain niya si Mickey. Ito ay pumayag, ngunit ang mga susi ay wala na sa ignition, kundi nasa bulsa ni Ben sa likod. Nang mapagtanto ang pagkakamali niya, sinubukan ng lalaki na tumakbo sa patlang, ngunit pinatay siya ni Ben, na nagpabago sa gulat na si Mickey. Nagtalo ang mga lalaki tungkol sa pagiging tama o mali ng kanilang ginawa, nang biglang mapansin nila na may mga hindi inaasahang mga tao. Ang boses ng isang babae mula sa kotse ay nagpaalam sa mga kaibigan na dumating sila ng payapa at gusto lang kunin ang isang iniwang kotse para punuin ng gasolina. Habang si Ben ay nananatiling alerto at itinuturo ang isang baril na may bala sa kotse ng estranghero. Isang magandang babae ay lumabas mula rito at isang matangkad na lalaki na may baril sa kanyang kamay. Tinanong ng babae ang mga lalaki kung sino ang nagmamaneho ng kotse at sinabi ni Ben na ang driver ay kinagat ng zombie at kaya kailangan siyang patayin. Patuloy ang pag-uusap ng estranghero at tinanong kung sinabi ng lalaking ito ang tungkol sa kanyang sarili at saan nanggaling ang kotse. Naintindihan ni Ben na ito mismo ang grupo na humahabol sa lalaki at nagpas siyang magpanggap na tanga. Sinabi niya na wala namang sinabi ang driver tungkol sa kotse, ngunit wala siyang sinabi na hindi karaniwan. Si Mickey, sa kabilang banda, ay hindi naiintindihan ang pagkakaroon ng panganib sa sitwasyon at nakilala sa babae ang ibang tao sa radyo, si Annie. Nang mapagtanto nilang nahuli na sila, binaril ni Annie si Ben sa binti at itinutok ang baril kay Mickey. Nagbabanta siya na papatayin ng mga lalaki kung susundan nila sila papunta sa kampo. Kinukuha ni Annie ang mga susi mula sa kanila at itinapon ito sa isang bukid para makaalis sila habang hinahanap ng mga lalaki ang mga ito. Si Mickey ay nabigo na hanapin ang mga susi sa mga siksik na damo. Nagsisimula ng maging madilim at nag-aalok si Ben na maghintay sa gabi sa loob ng kotse at ipagpatuloy ang paghahanap sa umaga. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig ni Mickey ang isang nakakabahalang ingay. Inef nila ang mga headlight at nakita nila na isang grupo ng mga gutom na zombie ang papalapit sa kanila. Dahil sa sugat, hindi makagalaw si Ben, kaya ang magkaibigan ay naging mga hostage sa loob ng kotse. Sa umaga, napaligiran ng mga patay ang kotse sa lahat ng panig. Kaya ang mga lalaki ay gumugol ng ilang oras na nakakulong. Si Mickey ay natatakot habang sinusubukan ni Ben na makahanap ng paraan para makalabas sa sitwasyon. Pinaputok ang mga patay, ngunit masyadong marami sila para makalabas. Nawalan ng pasensya si Ben at sinisisi si Mickey dahil iniwan niya si Annie mag-isa. Lumipas ang ilang oras, ang mga kaibigan na intindihan na ang kanilang mga supply ng tubig at pagkain ay hindi natatagal. Kinabukasan, tinakpan ng mga kaibigan ng lahat ng bintana gamit ang mga kumot. Umaasa na aalis ang mga patay kung hindi nila sila nakikita. Ngunit ang mga zombie ay hindi kailanman umalis sa kanilang mga biktima. Upang hindi lubos na mabaliw, nagpasya ang mga lalaki na uminom at magkaroon ng magandang oras, sa kabila ng mapanganib na sitwasyon. Sa umaga, napagtanto ng magkaibigan na hindi nila matatagalan ang sitwasyon. Kailangan nilang subukang kunin ang susi. Tinanong ni Ben si Mickey na lumabas at gawin ang anumang kinakailangan upang mabuhay. Hiningi niya sa kanyang kaibigan na iwanan siya mag-isa at tatakbo kung hindi niya mahanap ang mga susi.
Matapos ang huling sigarilyo, umakyat siya sa butas patungo sa kalayaan. Para kay Ben, ang pinakamasakit na panahon sa kanyang buhay ay nagsisimula. Naghihintay siya ng mga sandali na tila walang katapusan sa kanya na naghintay para sa kanyang kaibigan. Halos mawalan na ng pag-asa ang lalaki nang biglang may kumatok mula sa itaas. Napuno ng masayang sandali, binuksan niya ang butas at pinapasok si Mickey. Tinanong niya ang kaibigan, ngunit napansin niya na may mali sa kanya. Ipinakita ni Mickey ang duguan niyang kamay at napagtanto ni Ben na nakagat siya ng zombie. Sa sandaling iyon, nawala ang huling pag-asa sa loob ni Ben. Si Mickey na umiiyak ay nagtanong sa kanyang kaibigan kung ano ang gagawin, ngunit mayroon na siyang nag-iisang tamang desisyon. Binaril ni Ben si Mickey sa ulo, pagkatapos ay sumigaw sa sakit, at masamang-masama ang loob. Ginugol ni Ben ang mga susunod na araw sa pagkapagod. Sinusubukang gumaling sa pagkamatay ng kanyang tanging kaibigan, pagkalipas ng ilang panahon, nakikipag-usap siya sa radyo kay Annie, sinabi ng lalaki sa kanya ang tungkol sa panlilinlang na ginawa nila para makatakas sa bahay ng mga magulang ni Mickey, sinakay ng mga lalaki ang mga zombie sa isang bahagi ng bahay at pinapasok sila. Habang sila mismo ay lumabas sa kabilang bahagi, sinabi ni Ben kay Annie na susubukan niyang ulitin ang panlilinlang na ito. Kung nakaligtas, hahanapin niya siya at papatayin sa ulo. Pinatay ng lalaki ang player ni Mickey at tinanggal ang mga kumot sa bintana ng kotse para maakit ang mga zombie. Habang sila ay nagsisiksikan sa harap ng kotse, umakyat siya sa bagahe. Sa dulo ng kwento, nakita natin si Ben sa daan, naiwan siya mag-isa ng walang pagkain at armas, at isang pulutong ng gutom na mga zombie ang sumusunod sa kanya. Ngunit ngayon si Ben ay may kamalayan na layunin na nagtutulak sa kanya mag-move on, ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng kanyang pinakamagandang kaibigan. Hanggang dito na lang po, salamat sa panonood. Maaari po lamang kayo ay mag-like, share at subscribe sa ating channel para makapaghatid pa kami ng summarized movies sa wikang Filipino. Hanggang sa muli.